Lalong nakilala dahil sa kanyang pambihirang akdang Matapang na Bagong Daigdig, ang bantog na manunulat na si Aldous Huxley ay isinilang sa Godalming, Inglaterra noong taon na 1874. Nagmula siya sa isang pamilyang intelektuwal. Ang kanyang lolo na si Thomas Henry Huxley ay isang kilalang biologo at masugid na taga-suporta ng mga ideya ni Charles Darwin. Si Aldous ay isang batang mahiyain at mahilig mapag-isa, na kadalasang mas pinipili ang pagsasama ng mga aklat kaysa sa ano pa mang bagay. Nag-aral siya sa kolehiyo ng Eton, subalit sa edad na 16, napilitan siyang itigil ang kanyang pag-aaral dahil sa keratitis, isang uri ng impeksyon sa mata na pansamantalang nagpahina sa kanyang paningin. Matapos makarecover, bagaman hindi ganap, pumasok siya sa kolehiyo ng Balliol sa Universidad ng Oxford, kung saan niya pinag-aralan ang panitikang Ingles at nagtapos noong taon na 1916. Sa loob ng maikling panahon, nagturo siya ng wikang Pranses sa Eton at naging estudyante pa niya ang isa pang mahalagang manunulat na si George Orwell. Noong taon na 1915, nakilala ni Huxley si Maria Nis, isang 17 taong gulang na Belgian na takas. At nung taon na 1919 ay nagpakasal sila. Minahal ng manunulat ang kanyang asawa ng buong pusong pagnanasa, at makalipas ang 1 taon mula sa kanilang kasal ay nagkaroon sila ng anak na lalaki na pinangalan ng Matthew Huxley. Nakalaunan ay naging isang antropologo at epidemiologo. Sa buong kanyang karera, si Huxley, na labis na walang katiyakan at mapanuri sa sarili hinggil sa kanyang pagsusulat, ay palaging pinalalakas ng loob ng kanyang minamahal na asawa, na patuloy na sumusuporta sa kanya sa pamamagitan ng pagtatype ng lahat ng kanyang idinidikta. Sa panahong yon, ang may akda ay nagsusulat para sa isang magasin na tinatawag na The Athenaeum, at di naglaon ay nagsimulang lumagda sa isang kolum sa dula sa Westminster Gazette. Noong taon na 1921, inilathala niya ang kanyang unang nobela na Chrome Yellow, kung saan, bagaman may banayad na himig ng karatawanan, naghatid siya ng isang matinding pagpuna sa mataas na lipunan ng panahong yon, na kanyang itinuring na mababaw at lubusang hungkag. Ang kilalang nobelang Point Counterpoint ay lumabas noong taon na 1928. Sa aklat na ito, inilalarawan ni Huxley ang mahihirap na buhay ng mga mag-asawang hindi makapanatili ng isang kasiyasyang relasyon at patuloy na nagsasama lamang dahil sa kaginhawaan o upang mapanatili ang panlabas na anyo. Ang kanyang tanyag na aklat na Matapang na Bagong Daigdig ay inilathala noong taon na 1932. Isa itong lubhang mahalagang nobela na naglalarawan ng isang lipunang hinaharap na ganap na kontrolado ng isang sukdulang otoritaryong pamahalaan. Ipinapakita ni Huxley ang isang mundo kung saan ang mga individual ay wala ng personal na kalayaan o kapangyarihang pumili, at napipilit ang umasa sa isang gamot na tinatawag na soma upang maramdaman ang pagiging buo. Isang gawaing nakapanging ilabot sa pagiging napapanahon, tinatalakay ng Matapang na Bagong Daigdig ang mga usaping may sukdulang kahalagahan tulad ng pagkawala ng individualidad, pagkakahiwalay, manipulasyon ng pamahalaan, at ang mga panganib na maaring idulot ng mga pagsulong sa agam at teknolohiya, kasama ang iba pang mahahalagang tema. Nanatiling makabuluhan ng aklat hanggang sa kasalukuyan at binibigyang kahulugan nito ng marami bilang isang makahula at walang panahong babala tungkol sa mga panganib ng moral na pagkabulok at ng walang humpay na paghahangad ng madaling kaligayahan. Kapansin-pansin na habang nagsusulat noong taon na 1931, naisip na ni Huxley ang isang hinaharap na distopiko kung saan gagamitin ang agam at teknolohiya para sa layunin ng panlipunang kontrol na nagbibigay sa kanyang akda ng kahangahangang lakas. Inuna ng may akda ang mga alalahanin tungkol sa malawakang manipulasyong henetiko, ang pagkawala ng pagkatao sa pamamagitan ng pagkonsumo, at ang pag-asa sa mga substansya para sa emosyonal na katatagan. Mga paksang malawak lamang na tinalakay ng lipunan makalipas ang maraming taon. Ipinapangatuwiran ng may akda na ang mga pamamaraan ng panlipunang kontrol tulad ng manipulasyon sa pamamagitan ng propaganda, labis na impormasyon at mga kemikal na gamot
ay nagiging realidad ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan noong taon na 1932. Bilang isang kilalang personalidad, lumipat si Huxley noong taon na 1937 sa Los Angeles sa Estados Unidos kasama ang kanyang asawa at anak at iniwan ang Europa. Doon, nagtrabaho siya bilang manunulat ng script sa Hollywood at nakipagtulungan sa mga pelikulang Madame Curie na pinagbidahan ni Greta Garbo, Pride and Prejudice na inilabas noong taon na 1940 at Jane Eyre na inilabas noong taon na 1944. Bukod sa kanyang karanasan sa pelikula, sa Estados Unidos rin, sa pamamagitan ng kanyang kaibigang manunulat na si Henry Fitzgerald Hurd, nakilala ni Huxley ang Vedanta, isang napakatandang pilosopyang Hindu na nakabatay sa mga Veda, ang mga sagradong kasulatan ng India. Lubos na nalubog sa pilosopyang ito at naimpluwensyahan nito, isinulat niya ang aklat na ang walang hanggang pilosopya na inilatala noong taon na 1945, di nagtagal matapos ang kinatatakutang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa akdang ito, binanggit ni Huxley ang isang uri ng sinaunang karunungan na nagsisilbing karaniwang hibla sa lahat ng espiritual na tradisyon. Palaging masiding mambabasa, hindi pinalampas ni Aldous Huxley ang anumang uri ng sulatin. Hindi lamang ang mga akda ng mas kilalang mga may akda, kundi pati na rin ang mga mas kakaiba at maging yaong nakapag-uusisa. Sa ganitong paraan, nakilala niya ang isang manggagamot na si Dr. Osmond na sumulat ng isang pag-aaral hinggil sa ilang substansyang may kakayahang magdulot ng mga epekto ng guni-guni. Sa hangaring mas maunawaan ng mga epektong ito, sinubukan ni Huxley ang mescaline, isang uri ng likas na hallucinogen na matatagpuan sa peyote na cactus. Isinalaysay at pinagbunian ni Huxley ang karanasang ito sa aklat na Ang Mga Pintuan ng Pagdama na inilatala noong taon na 1954. Bagaman humarap siya sa ilang paratang ng pagtataguyod ng paggamit ng droga, para sa kanya ito ay isa lamang karanasang sinuri mula sa objektibong pananaw ng isang siyentipikong humaharap sa isang bagong paraan ng pagtingin at pagdama sa realidad. Noong taon na 1958, muling binalikan ni Huxley ang kanyang dystopikong daigdig sa akdang di katang-isip na matapang na bagong daigdig, muling pagbabalik. Sa sanaysay na ito, muling sinusuri niya ang mga tema ng kanyang nobela ayon sa mga pag-unlad sa politika, lipunan at teknolohiya, at ipinahahayag ang mas matinding pesimismo tungkol sa pinabilis na bilis ng pagtupad ng kanyang mga hula. Kinuha ng banda na The Doors ang kanilang pangalan mula sa nakapupukaw na akdang ito ni Huxley, at bukod pa rito, lumilitaw din ang may akda sa pabalat ng tanyag na album ng Beatles na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ang ilustrasyon sa pabalat ay binubuo ng hindi mabilang na mga personalidad na sa isang paraan o iba pa ay humanga sa mga kasapi ng bandang Ingles. Sa taon kasunod ng paglalatala ng Ang Mga Pintuan ng Pagdama, dumana si Aldous Huxley ng isang matinding pagkawala. Pumanaw ang kanyang minamahal na asawang si Maria dahil sa kanser na matagal na niyang nilalabanan. Bagaman labis na yanig, ipinagpatuloy ng manunulat ng kanyang buhay. Inaalala ang payo ni Maria na humihimok sa kanya na mabuhay sa kasalukuyang sandali at laging magpatuloy nang hindi lumilingon sa nakaraan. At yun nga ang kanyang ginawa. Noong taon na 1956, nagpasya siyang muling mag-asawa. Ang kanyang napili ay si Laura Archera, isang violinista, manunulat at psychotherapist at isang matagal ng kaibigan niya at ni Maria na naging mas malapit sa may akda matapos ang pagkamatay ni Maria. Noon, ang tatlo ay madalas magkita at labis na dinamdam ni Laura ang pagkamatay ng kanyang kaibigan. Bilang isang mabuting kasama, matalino at masayahin, naging isa siyang uri ng katuwang ni Huxley na nagtatype ng mga tekstong kanyang idinidikta gaya ng ginagawa noon ni Maria para sa kanyang asawa. Ang may akda at ang kanyang bagong kasama ay nagbahagi ng hindi mabilang na pagkakatulad. Kailanman ay hindi naubusan ng paksa o pag-uusap sa pagitan nila. Sa paglipas ng mga taon, nagsimulang magpakita si Huxley ng mga palatandaan ng paghina ng kalusugan, kabilang ang ilang kahirapan sa pagsasalita. Sa kasasmamaang palad,
Nasuri siyang may kanser sa lalamunan. Ngunit kahit mahina at may sakit, tinipon niya ang kanyang lakas upang isulat ang kanyang huling nobela na pinamagatang Isla, na inilathala nung taon na 1962. Sa akdang ito, tulad ng sa matapang na Bagong Daigdig, inihaharap din niya ang isang idealisadong lipunan, ngunit sa pagkakataong ito ay umiikot ang kwento sa isang utopikong pamayanan kung saan, malayo sa malalaking tunggalian, hinahanap ng mga tao ang kaligayahan. Sa kabila ng pagsailalim sa gamutan, hindi nakaligtas si Huxley at pumanaw nung ika-22 ng buwan ng Nobyembre, taon na 1963 sa Estados Unidos, ang parehong petsa ng pagpaslang kay Pangulong Kennedy. Bilang isang makata, sanaysayista, manunulat ng iskrip at nobelista, lumikha siya ng napakaraming mahuhusay na akdang may tatak ng pesimismo, satira at dystopia bukod sa iba pang katangian. Iniwan ni Huxley sa mundo ang isang napakahalagang pamana na nag-aanyaya sa atin na lumubog sa mga temang pilosopikal at questionin ang ating kalagayang umiiral, ang ating kasalukuyang buhay at higit sa lahat, ang hinaharap.